Gandang araw mga kaambot, maligayang pagbabalik dito sa channel natin, Cloverfinger. Ay, nandito na naman tayo sa ating video, panibagong vlog, panibagong video, panibagong topic. Okay, meron ako na-discover paano maiwasan ang pagdumi ng mga ligaw na aso at hayop or mga aso ng ating kapitbahay sa inyong bakuran. Kasi napansin ko noong mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, ay wala nang mga nagdudumi dito kasi dati meron yan dito pa sa mismong harap ng pintuan namin dito sa garahe. Dumudumi ang mga pusang gala dyan. Pusa talagang pumapasok dito. Malalakas ang loob at makikita nyo naman yung mga kaskas, mga kaskas ng ng mga pangil ng mga kuko. Yan, diyan sila nag-ano. Kaya ako tinakpan ng karton yan kasi iniihian nila yan yung lupa doon, na ginagamit natin sa pagsemento, yung lupang tuyo, diyan sila umiihi, kaya tinakpan ko ng ganyan. Ngayon, ang ginagawa naman nila, kinakaskasan nila. At before dito sila, napakahilig nila ditong magdudumi sa ibabaw na to. Ngayon, simula kasi nung nagtatapo ng dumi ng pusa ang misis ko dito, napansin ko, parang wala na. Madalas rin yan dito sila, yan. Diyan, tumatay. Yan, tumatay ang mga pusa dyan, naligaw. Pero ngayon, wala na. Kaya naisip ko, parang ito ang reason. Sabi ko kay Mrs. Sandali, subukan natin to sa labas. Yan, ito, alam niyo ito mga kaambot, ito ay ang ng alaga ng pusa namin. Yan, dumi to. Papakita ko sa inyo sa sunod ng video kung paano naging ganyan yan at ibang hugis. Matapang amoy niyan, masakit sa ilong. So, kung maamoy yan, sa tingin ko, naamoy yan ng mga pusang ligaw, kaya hindi na sila pumupunta dito. At nag-aalangan sila kasi nga, di ba, katulad ng nabanggit ko sa inyo, ay territorial ang mga aso at pusa. Kung may nakapwesto na doon, mayroon ng nakateritoryo doon, ay hindi na sila masyado nagpupunta. Tabi-tabi nga po pala sa mga kumakain, ha. So, ito po ay dumi ng pusa na nakahalo na doon sa, nabibili natin, commercial, para hindi siya ganun kabaho, pero mabaho pa rin talaga, amoy pa rin talaga yung dumi nila. Ngayon, ilalagay natin doon, sa gilid doon, ng gate natin, at saka maglalagay din tayo sa ilalim ng damo. Mga kaambot, sangsang talaga ng amoy. Oh my God. Tabi-tabi pa sa mga kumakain. Pero hindi na siya ganun ang itsura niya. Hindi na ganun nakakadiri kasi nga ay yan, makikita mo may bilog-bilog. Nakahalo na dyan yung dumi ng pusa natin. At ito, ilalagay natin to sa gilid ng bako doon sa kabila. Para yan. Hindi na natin dodoblehin ng plastic para talagang sumisingaw at naaamoy ng mga aso, pusa na tumatabi doon para magdumi. Yung mga kaambot, naghugas na ako ng kamay kasi naman para iwas na rin, di ba? Yun, dito natin ilalagay. Alam niyo kung bakit dito? Kasi nandito yung malapit yung pinagdudumihan nila. Yan ang teritoryo nila, yung pinag-anuhan ko ng damo. Hindi ko pa nililinis at nag-iwan ako ng konti para doon natin isisingit sa ilalim ang dumi ng hayop na to, ng pusa na to. Okay? At naglagay rin tayo ng bato doon. Mukhang kulang pa yung inan natin pero hatiin na lang natin. Yan. Okay? Dito natin ilalagay sa pinaka sulok kanto. Lagay natin dyan. Yan. Okay. So ngayon, puntahan natin doon sa kabila. Ilagay naman natin sa damo yung inihiwalay natin na dumi ng pusa natin. Ito. Nakakaambot. Uy, daming ibon dito. Mga mga bato-bato. Yan, umuulan na. Yun nga lang kaya medyo nag-alangan nga ako na ilagay ito kasi nga pag umulan, mawawala siya. Di ba? Pero kahit pa paano, meron pa rin yan. Yan, mapapansin yung mga kaambot. Yan. 1 metro lang ang layo dito. So, sa palagay ko, maamoy yan ng mga aso, pusa na dumudumi dito. So, ito, lalagay natin sa ilalim. Sinadya talaga natin yan na hindi tanggalin. Yan, lagay natin para yan siya nakabahay. Pero syempre, pag umulan, ay hindi natin alam kung mawawala yan. So, pag lumapit ang mga pusa dyan, maamoy nila, may dumi. May dumi ng iba, may nakateritoryo ng iba. Kaya, maaalangan sila. Sana, sa ating palagay pa lang yung testing lang natin ito mga kaambot, pero sa aking palagay ay effective talaga siya. Okay? O yan lang mga kaambot. Tingnan natin at ipapakita ko sa inyo to. Ito panibago na naman, sariwan-sariwa.
Ang problema nga dito, pag umalis sila dito, lilipat na naman sila dito sa kabila. Katulad nito. Yan, oh. Diba mo, sariwan-sariwa, tabi-tabi po. Yan, aso na naman to. Asong, sa palagay ko, ito yung asong pinapatay sa labas. At hindi pinupulo talaga dito sa Pilipinas eh. Kung sa Canada yan, kila kuya yan, eh may kaso yan. Pero dito sa atin, may kaso na, may reklamo. Pero dito sa atin, parang wala lang, parang baliwala. Okay, pasensya na mga kaambot kung kumakain kayo. Dumi ng aso, hayop, yan. So, tingnan natin, pag naging effective yun, pwede naman lagyan natin dito sa buo ng dumi ng hayop na alaga natin, si Ocean, para maitaboy yung mga hindi natin, mga alaga na dumudumi at talagang sa harapan ng bahay natin. Minsan dito yan sa gate, dito mismo nakapwesto ang kanilang mga bomba. Okay, yun lang mga kabots, at sana'y may natutunan kayo at update ko kayo sa mga susunod kung ano ang nangyari at kung gaano ka-effective itong ating dinidiscover na diskarte para makaiwas sa dumi ng mga hayop na pusa at aso ng ating mga kapitbahay at ng iba pang gumagalang ligaw na pusa at aso. Okay, maraming salamat mga kaambot, at kung nagustuhan nyo man ating video, baka pwedeng pakishare, pakilike, at kung hindi naman nabala, baka pwedeng pasubscribe na rin. Thank you very much.